humingi ka na ng patawad sa kanya dahil nasaktan siya? Madaming beses. Kasi sobrang guilty po ako talaga sa nagawa ko sa kanya. Kasi, yun nga, aside dun sa, ang dami sana niyang first time na magical sana, na matatandaan niya, kinuha ko yun sa kanya eh. So, ang dami ko pong beses na nag-apologize sa kanya and it still feel guilty pa din. Kulang. Parang walang kahit anong word or effort na pwede ko ibigay sa kanya para, yun, para lang umokay. Kasi, I still wanted her to be my friend. Yeah. Pero yun ang masakit. Hindi mo na kasi mababalik yun eh. Hindi na mababalik. Diba? Pero, kahit pa sapat na na-acknowledge mo yung nagawa mo, humingi ka ng kapatawaran sa kanya, ng sincero yung humingi ng patawad sa kanya na nanggagaling din sa pag-ibig. Inihingi mo ng kapatawaran sa Diyos mo at dapat ihingi mo rin ng kapatawaran sa sarili mo. Palayain mo sa bigat ng guilt, ng pagdududa sa'yo. Kailangan mong maging malaya dun. Napatawad mo na ba si Ivan? Opo. Lalo na po nung break-up po namin, sobrang messy po nun afterwards. Kasi nung nakipag-break po siya sa akin, may common friend po kami na naging close ko for a time. Tas, to the point na sabi po nung iba naming kakwar kinontsaba na yung common friend na yun is pagsiselosin namin si Ivan. Tapos yun po pala, silang dalawa po pala yung in a relationship. Ako po yung last na nakaalam. So, medyo yun din po yung isa din po sa mabigat na pinagdaanan po ng friendship namin ngayon. Honestly po, hindi ko rin alam kung ano yung inamamagitan sa kanila nung naging boyfriend ko. That was my first boyfriend. Hindi ko alam kung anong nangyari. Well, saka ko lang siya nalaman nung naging kami na. So, yung... Saka mo lang nalaman na... Na ano po, na ganun pala, kinakausap niya to. Kinakausap po kasi ako nung common friend. hindi mo rin sinasadya na parang may something pala sila noon. Hindi po. Kasi that time, magkausap sila, inaabot na ng gabi, nagugulat ako, bakit so, iniisip ko noon, baka sila yung magkakatuluyan. Di, hanggang sa, hindi ko po talaga alam yun. Hindi ko alam na nag-uusap sila. And then, ako naman, bilang in-explore ko na yung sarili ko, nagkaroon ako ng chance na since cutie pie kasi yung bagong pumasok na choir member na naging friend niya. Ito pong pinag-usapan natin. So, nagde-develop yung emotions ko something romantically towards him. Kaya, nagkaroon din kami ng moment na magkausap kami 2 araw non-stop. Siyempre natulog. Pero and then after that, nag-confess ako sa kanya dito dun sa first boyfriend ko na yun, na gusto ko siya. And then nagulat ako kasi gusto niya din pala ako. When ang alam ko, kasi nakikita ko din sila dun sa group na masaya din sila, ganyan. So, gulat ako. And then ginrap ko na yung opportunity na yun na maging kami. Kasi may spark, may kilig. Sa kanya ko naramdaman na iba yung gigil. Oo. Doon mo na-differentiate yung naramdaman mo sa kanya dun sa naramdaman mo dun sa guy. Yes. Malayong malayo. Malayo. Kaya mo masasabing, confirmed. Veklot ako. Sa true. Naiintindihan kita kasi ganyan din ako. Ganyan din ako. At napakapalad lang talaga natin. Nakatagpo tayo ng mga napakabubuting babae na pinipilit tayong unawain at patawarin kahit nasaktan natin sila. Oo, gusto kong humingi ng paumanhin sa iyo at sa inyong lahat na mga nasaktan namin dahil lang sa kagustuhan naming makapagtago, nagpanggap kami. Paumanhin sa inyo, humihingi kami ng tawad.
Dahil umabot kami sa ganong desisyon sa kalagitnaan nung bigat na nararamdaman namin para lang makapagtago dito sa lupit ng lipunang ito sa amin. Sorry. We thought it would cure us. When in fact, it didn't have to be cured. Dahil hindi naman siya sakit. At maraming salamat sa pilit niyong pangunawa at pagpapatawad sa amin. At sa'yo, Ivan, napakapalad mo din na narinig mo yung kapatawaran mula sa kanya na nasaktan mo. Kaya kailangan palayain mo na din ang sarili mo. I felt like your heart is so heavy. Ang dami niyang binibitbit na malulungkot. Your mind is so heavy. Ang dami niyang iniisip na madidilim. Naunawaan kita. Sobrang sakit at hirap ang nagawa mo kaya ka naggaganon. Pero yun kasi ang leksyon eh. 'Di ba? Hanggat maaari, hanggat kaya natin, huwag natin payagan na yung mga sakit na idinulot sa atin ng ibang tao maging dahilan para manakit din tayo. 'Di ba? Sobrang sakit nun eh. Nung mga nangyayari sa iyo, ang ending para maprotektahan mo yung sarili mo sa sakit na yun, nanakit ka din ng iba. Kasi sabi nga, di ba, hurt people. And after this, sana, let's just be more kind to everyone. Let's just be more respectful and loving. Di ba? Kung hindi uubra yung accepting, kung hindi mo matatanggap, at least, igalang. Yes. Parang relihiyon lang yan eh, di ba? Yung relihiyon nila, iba sa relihiyon mo. Pero bakit iginagalang nyo ang isa't isa kahit magkaiba kayo ng relihiyon? Di ba? Bukod sa relihiyon, dapat sa mga pangkaraniwang tao at sa bawat individual, ginagawa natin yun. Ay, hindi tayo pareho. Magkaiba tayo. Sorry hindi ko mayayakap yung trip mo. Hindi ko rin naman ine-expect na yakapin mo yung trip ko. Pero nire-respeto kita. Di ba? The world is a shared world. Walang isang taong nagmamay-ari lang nito. Yes. So hindi rin pwedeng, hindi ko trip yung mga bakla. Wala kayong magagawa. Dahil yung mga bakla, sa ayon sa gusto nyo, ay bahagi ng mundong gagalawan nyo noon, ngayon, at sa susunod pang mga araw. So may boyfriend ka na ngayon? Yes po, magkasama kami. Are you happier now? I'm happy. Sobrang blessed Oh, ako. I'm very proud of you. I'm so happy for you. At ikaw, bukas ka pa rin sa posibilidad na ay, makakatagpo ako ng yung totoo na talaga. Na? After po namin, never na po akong nagka-boyfriend po. Although late last year, nag-try po ako mag-date, pero after 4 months, ginost po ako. So medyo palya-palya po ang bigayan ng love life po sa akin. Okay lang yan. Don't lose hope. Sabi nga ni Rihanna, di ba? We found love in a hopeless place.